días a todos ustedes, Doña Victorina. Kapitan, mahina ang takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan, ay malalagos tayo sa palayan. Mangyayari man ay walang maayos na lawa sa lupain na ito. O Basilio, Kapitan, kumusta nga pala yung binubuo niyong akademya ng wikang Kastila? Mabuti naman, Kapitan. Nakahanda na ang mga guro at mga paaralang gagamitin. Mukhang hindi matutuloy yan. Kasi di ba, tutol si Padre Sibayla. Ngunit, pinagaluhan na namin ang 2 kabayong Constanyo, ang general at nangako siyang tulungan niya kami. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Mag-aambagan ang bawat isa sa amin. At ang mga kagamitan ay ibibigay namin sa mayamang sumakalain. Mabuti naman kung ganun. O siya, mauuna na ako sa taas kasi meron pa akong gagawin. Sige, Kapitan! Alam mo anak, Puli, pero na ka na maaari ka na magsuot ng sign. Talaga po, Itay? Telesporo, mabuti nandito ka. Magandang gabi, Padre. Ano ang maaari ipaglilingkod ko sa iyo? Kailangan magbayad ang buwis 200 piso. Sinasabi mo bang mababayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng bayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ng kanilang mga pamemerosyo. At ngayong ayaw ko magbayad, abay, mapipilit ba nila ako? Ito ay nag-iiba dahil sa iyong pamamaya. Ibig sabihin lang ito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati, maliit na halaga lamang yan. Ngayon, 200 piso na. Abay, napakalaki naman. Akin itong lupa. Hindi sa korporasyon. Lalaban ako! Itay! Huliin ang lalaki yan at gawin yung kawan. Limang daan ang hiningi ng aking ginuno. Kung hindi mamatay ang iyong kapatid. Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung iyo pong may gugunita, nakaraan na po ang 13 taon. Dito rin sa mismong puok na to, nahuli tayong nagkilala. At di po ako nagkamali, kayo po ang taong nagbigay sa akin ng pakikiramay. At sino ako sa tingin mo? Isang taong isinilagay kong dakila. Isang taong alam ng lahat na maliban sa akin na patay na ang kamatayan ay labis kong dinamdam. Toong naparito ako, 13 taon ang nakaraan, upang nakilain ang isa kong kaibigan na nilaan ang kanyang buhay upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mga pangapi at kayo ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang sinimulan at di ko lubusang maisip ang lasong naiwan at ay lubusang nang kumalat sa lipunan at ang kabataan wala nang ginagawa kundi sumunod. Maging alipin ka at di pinakinggan. Nagkakamili ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila ay hindi tayo pinakinggan ng wikang ito. Ang tuluyang mabubuklod sa mga Pilipino. Sa pagkakamali, kailanman hindi magiging wikang pambansa. Anin natin ang mga wikang ito. Tatago lamang ang buwad na wikang ito ang pagkakatao ng ating karapatan. Mali ang iyong iniisip, Ginoong Simon. At ano? Anong mapapala mo kung ikaw ay makapagtapos? Makikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Pero ano ba ang gusto mong gawin ko? Isa lamang ang aking hamak na estudyante. Walang-wala sa buhay. Hindi ko naman pwedeng hukayin ang aking ina at iharap sa hukuman at bintangan ang sinong-sinong Kastila. Ngayon, nalaman mo ang isang lihim na kung maibubunyag, ikakasawi ko. Ngayon, nasa kamay mo ang buong buhay ko. Tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa katwiran. Tulungan mo akong pabagsakin ang mga palaan. Senyor Simon, mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa maraming opisyal na humihingi sa iyo ng pera. Pinautang ko sila para hindi ka maabala. Pero Senyor Simon,
Marami ring may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala din silang ibigay na resibo para akin masingil. Kung gayoy Giroga, ilapit mo sila sa akin. Giroga, may ilan mga pala akong ipapasok sa kahon sa iyo na baril at itago mo ito sa kamalig. Mahirap at mapanganib iyon, Senyor Simon. Huwag kang matakot, ako ang bahala. Mauunaan mo ba ako, Giroga? O sa, ikaw na bahala dyan Basta hindi ako sasabit dyan. Presidente, nahuli na naman ang asawa niya. Hoy, sa akin ang lupang to. Paulita Juanito Dilas Alberto Santo. Amen. Sa tahanan ni Simon, pumaroon si Basilio upang makipagsundo sa plano ni Simon at pinag-usapan nila ang takbo ng plano ni Simon ngayong gabi sa kasalan ni Paulita at Juanito. Inaakala ni Simon na siya ay magtatagumpay sa kaniyang mga plano, ngunit ito ay humantong lamang sa kabiguan, kaya't uminom siya ng lason para tapusin ang kanyang buhay at wakasan ang kanyang bigong plano.